Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan nagsisimula ang mga bagay na hindi mo maipaliwanag pero alam mong totoo. Baka sa biyahe pa uwi, sa antok na parang sinulid na unti-unting kumakalas habang gumugulong ang gulong ng bus sa madilim na highway. Baka sa amoy ng hangin sa probinsya na laging may halong damo at alat ng ilog. O baka sa mismong gabi ng pista kung kailan kumikislap ang banderitas sa ilaw ng poste at nagiging mas maluwag ang loob ng mga tao na magkwentuhan. Ngumiti at minsan ma-in love. Ako si Crystal, 23 taong gulang, panganay, nakitira sa bed space sa Maynila at nagtitinda ng kape at pandesal sa maliit na kiosk sa umaga bago mag-part-time na cashier sa hapon. Umuwi ako dahil pista at dahil gusto kong makita ang nanay ko na matagal nang hinihingal sa puhunan at pagod. Plano ko sanang humalik lang sa kamay niya, tumulong sa kusina at umalis kinabukasan. Hindi kasama sa plano ang makilala si JP. Pagkadating ko, sinalubong ako ng ingay ng videoke mula sa tindahan ni Aling Loring. Amoy ng inihaw na liempo at isda mula sa gilid ng kalsada at tawa ng mga bata na may hawak na sparkler. Madilim na pero ang baryo namin kapag pista parang may sariling buwan. Nakapwesto kami ni nanay sa harap ng bahay, nagtitinda ng pansit at empanada na gawa niya. Simula pa lang ng gabi, ubus na halos ang mga kahon dahil suki ang kapitbahay at minsan kahit hindi suki basta pista. Bibili yan. Dun ko unang napansin si JP, nakatayo sa lilim ng punong mangga sa tapat. Parang di sanay sa liwanag ng poste. Tahimik lang na nakamasid. Hindi ko siya kilala pero hindi rin siya mukhang dayo. May ayos sa sarili na hindi halata sa damit. Simpleng polo na kulay lupa at maong pero may sukat ang galaw. Hindi nakikigulo. Parang laging nakikinig sa ibang tunog na kami hindi namin naririnig. Lumapit siya nang bumili ng empanada. Iba ang mga mata niya, kulay na di ko maipinta sa salita. Parang berdeng sumisingit sa itim kapag tinamaan ng ilaw. Nakangiti siya pero hindi garapal. May malamig na hangin na sumabay sa kanya nang tumapat siya sa mesa. At napansin kong napawi saglit ang init na nanggagaling sa kalan. Sabi niya, "Magkano po isang empanada?" Maayos ang tinig, mababa, parang laging may habang paghinga bago magsalita. Sagot ko, 15, 2.25. Tumango siya at naglabas ng pera. Walang palya ang kilos, hindi nagmamadali. Nang iabot ko ang supot, aksidenteng nasagi niya ang kamay ko. Napakurap ako dahil kahit mainit ang paligid, malamig ang balat niya na parang bagong hugas na bato sa ilog. Nagkatinginan kami sandali. Tapos siya ang unang umiwas at mahinang nagsabi ng salamat na parang bulong. Sa sumunod na oras, ilang ulit siyang bumalik, una para sa soft drinks, sunod para sa pansit, at huli para magtanong kung may tubig. Natawa ako at sinabing may libre kaming tubig kung bibili ulit ng empanada. Umiling siya pero ngumii rin at nagsabing mahina siya sa tukso, lalo na kapag masarap ang gawa. Halatang hindi siya pala salita, pero kapag sumagot, may timbang ang salita. Samantala si nanay, abala sa kusina at ako ang tagabenta sa labas. Napapansin kong may iwas si JP sa mga ilaw na masyadong maliwanag. Kapag may dumadaan na tricycle na puno ng LED, bahagya siyang tumatabi at tumitingin sa lupa. Sa isip ko, baka sensitive lang ang mata. Hindi agad sumagi ang salita na engkanto dahil hindi ako madaling maniwala. Galing ako sa Maynila kung saan ang mga kuwento ay laging may resibo at kung walang resibo, baka marketing lang. Mga 10:00 nang medyo humupa ang ingay, nakaupo ako sa harap, nililikom ang papel at barya nang maramdaman kong may tumigil sa tabi ko. Si JP, may dalang puting bulaklak na kinuha yata sa gilid ng kapilya. Hindi rosas, hindi San Francisco, hindi ko kilala, pero mabango at parang sariwa kahit gabi. Sabi niya,
Para sa nanay mo daw, sabi ng may-ari nito. Napangiti ako at tinanong kung sino ang may-ari. Tumuro siya sa punong mangga at sabi, doon ko lang napulot, pasensya na. Natawa ako, hindi ko alam kung biro at inabot ko ang bulaklak. Sabi ko baka ikaw ang may-ari. Umiling siya at tumingin sa ilog sa dulo ng kalsada. Hindi lahat ng maganda pag-aari mo. Minsan mas mabuting pahaninan mo lang. May kakaibang aliwalas sa tabi niya. Parang yung humahaplos na hangin galing ilog na may dalang lamig kahit tag-init. Umupo siya sa mahabang bangkong kahoy na dati pang gamit sa binyagan at lamay at niyaya akong maupo. Nagpaalam ako kay nanay. At dahil kilala ni nanay ang lahat ng tao sa baryo maliban sa kanya, tiningnan niya si JP mula ulo hanggang paa. Hindi nagsalita si nanay pero hindi rin siya tumutol. Siguro dahil may tiwala siya sa sarili ko o dahil pista at hindi mo dapat pinipigilan ang batang nagbabantay maghapon. Naupo kami at nagkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Saan ka lumaki? Saan ka nagtatrabaho? Ano ang paborito mo ulam? Sinabi kong adobong kangkong at tinapa kapag tipid day. Sabi niya, sinigang na bangus pero ayaw niya sa maasim na asim. Kapag umiikot ang hangin at tinatamaan ang mukha niya, napapansin akong mas lalong umaaliwalas at kapag biglang dumilim dahil may ulap na tumabon sa buwan, parang mas kumakapit ang presensya niya sa tabi ko. May ilang sandaling tumigil ang usapan. Narinig namin ang kulidlig, ang yabag ng lasing na napahiga sa damuhan, at ang mahinang pagaspas ng banderitas. Sabi niya, hindi ka sanay magpahinga. Napatigil ako. Tanong ko, paano mo nasabi? Sabi niya, yung paraan mo magbitaw ng buntong hininga para kang laging may hinahabol. Napangiti akong pilit at sinabing may kailangan kasi akong bayaran sa boarding house at nagpapaaral pa ako ng kapatid sa ALS kaya kailangan kong magsikap. Tumango siya at hindi nagbigay ng payo na hindi ko kailangan. Sabi lang niya, kapag may pagkakataong magpahinga, tanggapin mo. Minsan ang pahinga ay hindi pulog, minsan tao. Napatingin ako sa kanya at hindi ko alam kung nahulaan ko ba ang ubig niyang sabihin o baka umaasa lang ako na ako ang tinutukoy niyang pahinga. Bandang hating gabi, nagpaalam akong magliligpit na. Tumayo siya at sinabing sasamahan daw niya ako hanggang pinto. Malapit lang naman iyon, ilang hakbang lang mula sa mesa. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan nang sabay kaming naglakad. Hindi naman ito una kong karanasan na may kasabay pa uwi. Pero iba iyong tahimik na paglalakad na parang sinasabayan ng ilog. Pagdating sa pinto, nagpasalamat siya at sinabing masarap daw ang empanada. Mas masarap pa sa naaalala niya. Napakunot noo ako at sinabi kong ngayon pa lang naman siya bumili. Ngumiti siya ng mailap at nagpaalam. Noong paalis na siya, tinawag ko ang pangalan niya at doon niya sinabi, JP. Walang apelyido, walang detalye, pero sapat na iyon para maalala ko siya kinabukasan. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil sa ugali, hindi dahil sa alarm. Nagwalis ako sa harap at naghanda ng bagong halo para sa pansit. Tahimik ang umaga, mahamog, kumikintab ang mga dahon ng kape at saging. Sa di kalayuan, may tunog ng tubig na bumabagsak sa batuhan. Dati ko pa iyong naririnig, pero ngayon parang mas malapit. Sumilip ako at nakita si JP sa gilid ng ilog. Nakaupong parang may minamasdan sa ilalim ng tubig. Nagtago ako sa may puno, hindi ko alam kung bakit. May ilang bata na dumaan at halos hindi siya pansinin. Parang hindi nila kita o baka wala lang silang pakialam dahil naguunahan sila sa palaka. Nang tumayo si JP, parang sumama sa kanya ang hangin at usok ng hamog. Tapos bigla siyang nawala sa paningin ko nang kumurap ako. Hindi ito yung paglaho na malapalabas. Mas parang may matang hindi sanay tumitig sa ganung liwanag, kaya nadulas ang tingin ko sa wala. Hapon na nang muli kaming magkita. Sinadya niya ang pwesto namin at nag-abot ng ilang dampa ng tahon na parang kinulayan ng araw. Sabi niya,
pampalasa raw sa sabaw, regalo ng kaibigan. Tinanggap ko at tinanong kung saan pwedeng isahog. Sabi niya, kahit saan, basta may tubig at apoy, gaganda ang lasa. Napangiti ako. Para siyang tao na maraming alam sa mga bagay na hindi namin pinag-uusapan sa lungsod. Nang iabot niya ang mga dahon, muli na namang nagdikit ang mga daliri naming saglit. Hindi na ako nagulat sa lamig, pero napansin kong iba ang pakiramdam ngayon, parang komportable na ang balat ko sa lamig niya. Hindi ito lamig na takot kundi lamig na pahinga. Sabi niya, may sayaw mamayang gabi sa plaza. Kung gusto mong manood, doon lang ako sa ilalim ng mangga. Hindi siya nagyaya sa paraang mapilit. Hindi rin biro. Parang alok na tahimik at pwede mong tanggihan ng walang sama ng loob. Pumangulang ako at sinabing baka sumaglit. Gabi ulit at bumigat na naman ang hangin sa saya ng baryo. Nagpalit ako ng simpleng bestida na may bulsa para sa sukli at pinatawanan ng buhok ko mula sa clip. Nandoon nga siya sa ilalim ng mangga, nakasandal, tila hinihintay ang isang bagyo na alam niyang dadaan pero hindi sisira. Umupo ako sa tabi niya at nagkunwaring interesado sa sayaw sa gitna. Habang umiikot ang mga pares at tumutugtog ang banda, dahan-dahan kaming nag-usap tungkol sa mga lugar na gusto niyang puntahan pero hindi napupuntahan ng karamihan. Sinabi niyang may ilog sa paanan ng bundok kung saan ang mga isda ay kumikintab na parang bituin kapag gabi. Sinabi kong may footbridge sa Maynila kung saan pwedeng tumingin sa ilog na itim pero maganda kapag may alon ng ilaw. Tinanong ko kung dati na ba siyang dito nakatira. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Matagal na ako rito sa paligid. Hindi lang ako laging nakikita. Hindi ko alam kung bakit hindi ako natakot. Marahil dahil sa paraan niyang magsalita. Laging tapat na parang walang intensyon, kundi makinig at sumabay. May ilang sandali na nagtagpo ang mga mata namin at doon, kahit ayaw kong aminin, may umusad sa loob ko na hindi ko alam kung kilig ba o panganib. Pero inisip kong minsan, hindi mo dapat madaliin ang paghatol. Ilang beses na akong nagdesisyon base sa takot at halos lagi iyon ang nagdala sa akin sa pagod. Kaya hinayaan ko ang gabing iyon na magpahinga sa tabi niya. Nang matapos ang tugtugan, hindi na kami nagpaalam ng mahaba. Tumayo lang siya at nagsabing mag-iingat ka. Sagot ko, ikaw rin. Ag-uwi ko, natutulog na si nanay. Umupo ako sa sahig sa tabi ng higaang kawayan at pinakinggan ang alingaw-ngaw ng ilog at ang huling nota ng banda. Napangiti ako sa sarili ko ng walang dahilan. Bago pumikit, naalala ko ang malamig niyang kamay, ang amoy ng hangin sa tabi niya at ang mga salitang pahinga at tao. Hindi ko alam kung saan hahantong ang pagkikitang iyon. Pero sa unang pagkakataong matapos ang matagal na panahon, hindi ako nagplano para bukas. Pinakinggan ko lang ang tibok ng puso ko at ang himig ng gabi. Sa pagitan ng dalawang iyon, alam kong nagsisimula na ang isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan pero handa akong harapin. Sa gitna ng pista, sa ilalim ng mangga at sa tabi ng ilog na may sariling sikreto, doon nagsimula ang pag-ibig na hindi ko inaasahan. Hindi ko namalayan kung paanong naging bahagi ng araw-araw ko si JP matapos ang pista. Sa una, iniisip ko baka aksidente lang ang mga pagkikita namin. Pero sa bawat umaga, nalalabas ako para magwalis. Parati siyang nandoon, nakaupo sa may gilid ng ilog na para bang iyon ang kanyang tahanan. Hindi siya laging nagsasalita. Minsan, nanunood lang sa akin habang abala ako sa mga gawain. Kapag nagtama ang mga mata namin, bahagya lang siyang ngumingiti, sapat para maramdaman kong hindi ako nag-iisa. Dumating sa punto na hinahanap-hanap ko na ang presensyang iyon. May kakaibang aliw na dala ang simpleng pag-upo niya malapit at may kapayapaang bumabalot sa akin sa tuwing kasama ko siya. Isang gabi, matapos kong tulungan si nanay sa paglilitpit, nagpaalam ako na magpapahangin sa labas.
Ang totoo, umaasa akong makita siya. Hindi ako nabigo dahil nadatnan ko si JP sa ilalim ng parehong punong mangga. May dala siyang maliit na basket na gawa sa kawayan at punong-puno ng mga prutas na hindi ko kilala. May kulay lila, asul at dilaw na prutas na animoy kumikislap kapag tinatamaan ng buwan. Tahimik niya iyong inabot sa akin. Sabi ko, hindi ko yatang pwedeng kainin yan, baka sumakit tiyan ko. Ngumiti siya at sinabing ligtas iyon at mas masarap kaysa sa mga prutas na nakasanayan ko. At nang tinikman ko nga, kakaiba ang tamis at lamig na dumaloy sa dila ko, parang pinagsamang yelo at pulot. Napatawa ako sa sarili ko dahil para akong bata na natutong muli sa lasa. Hindi ako makapaniwala na may mga bagay na kayang magbigay ng ganitong kasimple pero malalim na saya. Habang nakaupo kami, nagtanong ako kung bakit parati siyang naroroon sa paligid pero ngayon ko lang siya nakilala. Sagot niya, hindi lahat ng oras ay handa kang makita ang isang tao. Minsan kailangan munang mahulog ang tamang gabi bago mag-cruise ang mga landas. Tahimik akong nag-isip sa sinabi niya. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang ipahiwatig, pero may bigat at ginhawa rin sa boses niya. Para bang lahat ng bagay sa kanya ay may kasamang sikreto na hindi ko kailangang pilitin pang alamin. Napansin ko ring tuwing nasa tabi ko siya, hindi ako kinakabahan. Imbes ay mas gumagaan ang pakiramdam ko, para bang natatagpuan ko ang sarili kong matagal nang naghahanap ng ganitong uri ng presensya. Lumipas ang mga araw, naging natural na ang mga pagkikita namin. Tuwing hapon, pagkatapos ng pagtitinda ko, sumasama siya sa aking maglakad papuntang bukirin kung saan nakatanim ang palay ng baryo. Doon kami nauupo sa pilatil, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Kapag umaabot sa gitna ng langit ang mga kulay kahel at rosas, maglalatag siya ng banig na hindi ko alam kung saan niya palaging nakukuha. Minsan magdadala siya ng mga dahon na kapag ibinabad sa tubig ay nagiging parang tsa at nagiging maligamgam sa sikmura. Pinapainom niya ako tuwing alam niyang pagod ako sa pagtitinda. Hindi siya kailanman humihingi ng kapalit. Hindi rin siya nagmamadali na hingin ang higit pa sa aking kaya. Ang bawat galaw niya ay mabagal pero sigurado, parang laging nakabantay sa tibok ng oras. Nagsimula akong mapansin ang kakaiba sa kanya. Kapag may sugat akong nakuha mula sa pagkakabili ng bigas o sa pagpuputol ng gulay, kapag nahawakan niya iyon, mabilis gumagaling. Minsan naman, sa tuwing magkasama kami, biglang tatahimik ang paligid, mawawala ang ingay ng kuliglig at maririnig ko lang ang mahinang hampas ng hangin. Nung una inisip ko na baka ako lang ang nag-iisip ng sobra, pero hindi pwedeng magkakataon lang palagi. May mga gabing sinusubukan kong tanungin siya tungkol dito, pero lagi lang siyang ngumiti at sasabihin, minsan hindi mo kailangang maintindihan agad ang lahat. Napaisip ako, baka tama siya, baka sapat na muna ang tanggapin na may mga bagay na hindi mo pa kayang ipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng iyon, may pangamba rin akong hindi maiwasan. Lalo na nang mapansin ng mga tao sa baryo na madalas akong kasama si JP. May ilan na nagtanong kung sino siya at saan nakatira. Hindi ko maibigay ang tiyak na sagot dahil hindi ko rin alam. Alam ko lang ay palagi siyang naroroon kapag kailangan ko siya. May mga bulungan na baka raw hindi siya taga rito o baka may tinatago. Pero sa halip na matakot, mas pinili kong pakinggan ang sarili kong nararamdaman. At ang totoo, mas ligtas ako kapag nasa tabi siya kaysa kahit saan pa. Isang gabi habang nakahiga ako, iniisip ko kung tama bang hayaang lumalim pa ang nararamdaman ko. Hindi ko rin naman alam ang totoo tungkol sa kanya. Pero hindi ba ganoon din ang pag-ibig? Laging may kasamang peligro? Pinili kong sumugal. Kinabukasan, nang muli kaming magkasama sa ilalim ng mangga, ako na ang nagsimulang magkwento ng mga pangarap ko. Sinabi kong gusto kong makaluwas muli sa Maynila para makahanap ng mas maayos na trabaho at matulungan pa si nanay. Tahimik siyang nakinig at tumango.
Sabi niya, anuman ang piliin ko, huwag kong kalimutang may mga bagay na hindi mababayaran ng pera. Nang sinabi niya iyon, marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi ko na siya iniwasan. Inayaan kong magtagpo ang init at lamig ng balat namin. At sa gabing iyon, naramdaman ko na nagsisimula ng tumibay ang ugnayan naming dalawa. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lihim sa akin na inaasahan ko ang bawat oras na magkasama kami. Sa bawat pagtingin ko sa kanya, lalong lumalalim ang damdamin ko. At kahit alam kong may mga tanong na hindi pa nasasagot, pinili kong paniwalaan na ang relasyon naming iyon, kahit gaano pa kaiba, ay totoo. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng lahat, pero alam kong nagsimula na ang isang kwento na hindi ko na kayang talikuran. Hindi ko maitatanggi na habang tumatagal, lalong nagiging malapit sa akin si JP. Hindi na lang siya basta presensyang nagbibigay ng ginhawa. Naging bahagi na siya ng bawat araw ko. Pero kasabay ng paglapit namin, unti-unti ring dumadami ang mga tanong na hindi ko mahanapan ng kasagutan. Lalo na noong dumating ang pagkakataong pinilit kong ipakilala siya sa isang kaibigan. Doon nagsimula ang pagdududa na hindi ko na kayang itago. Isang hapon, pagkatapos ng pagtitinda namin ni nanay, nagpasya akong dalhin si JP sa tindahan ng kaibigan kong si Mylene. Kilala ko si Mylene bilang mapagmasid at maprangkang babae. Gusto ko siyang maging saksi na totoo si JP, hindi lang sa aking paningin. Magkatabi kaming naglakad ni JP at habang papalapit kami sa tindahan ni Mylene, ramdam ko ang lamig ng kamay niya sa kamay ko. Nang bumati ako kay Mylene, napansin ko ang pagtataka sa mukha niya. Nagkwento ako ng nakangiti. Ipinakilala ko si JP, ngunit biglang nag-ibang tingin ni Mylene. Para bang wala siyang nakikita sa tabi ko. Tahimik siyang umiling at nagbiro pa na baka napapagod lang ako sa trabaho at nag-i-imagine ng kasama. Doon ko naramdaman ang malamig na kaba na dumaloy sa katawan ko. Nang lumingon ako kay JP, naroon pa rin siya. Nakangiti, tila walang narinig. Nang makauwi kami, hindi ko na napigilang tanungin siya. Habang nakaupo kami sa ilalim ng mangga, diretso kong sinabi, bakit hindi ka nakikita ng ibang tao? Hindi siya agad sumagot, nakatingin lang siya sa ilog na umaagos sa dilim. Ilang saglit ang lumipas bago siyang nagsalita. Sa bawat salita, ramdam ko ang bigat ng katotohanan na matagal niyang itinago. Sabi niya, hindi siya tulad ng iniisip ko. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay isang engkanto, anak ng diwata at bantay ng kagubatan na matagal nang umiiral bago pa man naitayo ang mga bahay sa baryo. Sa kanilang mundo, may mga patakaran na bawal suwayin, kabilang na ang makihalubilo ng masyado sa mga tao. Pero mula nang una niya akong makita, hindi na niya napigilang lapitan ako. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Naramdaman ko ang takot pero may halo ring awa at ginhawa sa paraan ng kanyang pagbubunyag. Hindi siya nagkunwari, hindi siya nagpalusot. Tinanggap niya na may panganib sa aming dalawa kung ipagpapatuloy namin ang relasyon. Ngunit sa halip na lumayo, mas lalo akong napalapit. Sabi ko sa kanya, bakit hindi mo sinabi agad? Tumugon siya ng mahina. Natatakot siyang hindi ko siya tanggapin. Sa gabing iyon, isinama niya ako sa mas malalim na bahagi ng kagubatan kung saan hindi ako kailanman naglalakad kahit noong bata pa ako. May daan na puno ng mga punong hindi ko pa nakikita, mas mataas at mas makapal, at ang mga bulaklak ay naglalabas ng liwanag na parang maliliit na bituin. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa bawat hakbang namin, at ang mga ibon na may kakaibang kulay ay sumasabay sa paglipad. Para akong napadpad sa kanaginip na hindi ko maipaliwanag. Sabi niya, ito ang mundong kinabibilangan niya at ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya madaling makita ng iba. Habang lumalalim ang gabi, lalo kong nakikita ang dalawang mundo na hindi dapat nagsasalubong pero ngayoy pinagtagpo sa amin. Pinakilala niya ako sa iilang nilalang na kasama niyang nagbabantay sa gubat.
May mga matang nanlilisik, may mga mukhang maganda pero nakakatakot, at may mga nilalang na tila masaya ngunit hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan. Naramdaman ko ang mga tingin nila, mabigat at puno ng pagtutol. Isa sa kanila ang nagsabi, "Hindi ka dapat naririto, babae." Ngunit mahigpit akong hinawakan ni JP at ipinagtanggol ako. Sabi niya, si Crystal ay mahalaga sa kanya at wala silang karapatang magpasya kung ano ang nararamdaman niya. Nang umuwi kami, nanginginig pa rin ako sa lahat ng nakita ko. Nahihirapan akong paniwalaan pero malinaw sa akin na hindi ako nananaginip. Totoo si JP bilang engkanto at totoo rin ang lahat ng damdamin ko para sa kanya. Bago kami maghiwalay ng gabing iyon, tiningnan ko siyang diretsyo at sinabi kong hindi ko alam kung saan hahantong ito pero hindi ko siya iiwan. Umiti siya, may lungkot sa mga mata ngunit may aliw na rin. Mula noon, mas naging komplikado ang bawat sandali. Sa tuwing nagkakasama kami, dala niya ang dalawang mundo na tila gusto akong lamunin o palayain. Pero sa bawat yakap at bawat titig niya, alam kong pinipili kong manatili. Alam kong may kasamang panganib, ngunit higit pa roon ang sigla at pag-asang nararamdaman ko. At sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko napigilan mag-isip. Ano ang magiging kahihinatnan ng aming pagmamahalan kung hindi niya talaga kayang maging bahagi ng mundong ginagalawan ko? O kung ako mismo ay mahihila patungo sa mundong kinabibilangan niya? Sa pagitan ng mga tanong, ang tanging malinaw ay ang tibok ng puso ko sa tuwing kasama siya. At iyon ang bagay na hindi ko na kayang takasan. Mabilis lumipas ang mga linggo mula nang ipagtapat ni JP ang totoo niyang pagkatao. Bagaman maraming tanong ang nanatiling walang sagot, mas pinili kong yakapin ang damdamin kaysa ang takot. Ngunit dumating ang araw na nagbago ang lahat. Isang umaga, habang naglalaba ako sa may poso, napansin kong matagal na akong hindi dinadalaw ng buwanan bisita ko. Sa una, inisip kong baka dahil sa stress o pagod sa pagtulong kay nanay sa pagtitinda. Pero nang lumipas pa ang mga araw at nanatili ang pananakit ng aking katawan at ang bigat na hindi ko maipaliwanag, kinabahan na ako. Nagdesisyon akong magpatingin sa bayan. Pagpasok ko sa maliit na klinika, ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko. Habang hinihintay ang resulta, pinagpapawisan ako kahit malamig ang electric fan na nakatapat sa akin. Nang bumalik ang nurse dala ang papel, marahan niya akong tinapik sa balikat at sinabi, "Congratulations." Nang makita ko ang nakasulat, halos mabitiwan ko ang papel. Positibo, buntis ako. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. May halong tuwa, kaba at takot na dumaloy sa buong pagkatao ko. Ang unang pumasok sa isip ko ay si JP. Paano ko sasabihin sa kanya? Paano kung ang pagbubuntis na ito ay hindi katulad ng sa iba? Dahil siya ay hindi ordinaryong tao. Kinagabihan, nang magkita kami sa ilalim ng punong mangga, hindi ko napigilang ilabas ang luha ko habang pinapakita sa kanya ang resulta ng papel. Tahimik siyang tumingin, tapos marahan niyang hinaplos ang pisngi ko. Sa kanyang mga mata, walang bakas ng pangamba. Ang una niyang sinabi ay huwag kang matakot. Poprotektahan ko kayo. Sa halip na guminhawa, lalo akong kinabahan. Hindi ko alam kung anong klaseng anak ang mabubuo sa loob ko. Tao ba siya? Engkanto o isang nilalang na hindi tatanggapin ng parehong mundo? Sumunod na mga gabi, hindi na ako mapakali. Kapag humihiga ako, naririnig ko ang bulong ng mga kapitbahay sa labas. May ilang nakapansin na iba ang kilos ko. May nagsabi na baka nabuntis ako ng walang asawa. Ang mga mata ng tao, mabilis humusga. Sa baryo, walang lihim na nananatiling lihim. At dahil wala silang nakikitang kasama ko, ako lamang ang punterya ng mga tanong. Nadarama ko ang bigat ng mga salita nila, pero pinipilit kong palampasin.
Ang hindi nila alam, higit pa sa kahihiyan, ang iniinda ko. Ang totoong tanong ay kung ligtas ba akong magdalang tao ng anak ng isang engkanto. Isang gabi, kinausap ako ni JP habang nakaupo kami malapit sa ilog. Seryoso ang mukha niya at ramdam kong may bigat ang mga salitang sasabihin niya. Ipinaliwanag niya na ang sanggol na nasa loob ko ay may kapangyarihan dahil dugo ng tao at dugo ng engkanto ang pinagmulan nito. Maaring maging tulay siya ng dalawang mundo, ngunit maaari rin siyang maging dahilan ng panganib. May mga engkanto na hindi kailanman matatanggap na mayroong kalahating dugo sa kanilang lahi. At kapag nalaman nila, baka hindi nila kami patahimikin. Narinig ko ang panginginig ng boses ko nang tanungin ko siya, ibig bang sabihin nito, hindi ligtas ang anak natin? Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at nagsabi, ligtas siya hanggat nandito ako. Huwag mong isiping sumpa ang bata. Siya ang pinakamalaking biyayang matatanggap natin. Sa unang pagkakataon, nakita kong tila nanginilid ang luha sa mga mata ni JP. Hindi ko akalaing makakakita ako ng ganoon sa isang engkanto. Noon ko napagtanto kung gaano katindi ang pagmamahal niya, hindi lang para sa akin, kundi para sa magiging anak namin. Habang lumalaki ang buwan sa kalangitan, lalong lumalala ang bulungan sa paligid. May kapitbahay na nagsabing malas daw ang pagbubuntis na walang kinikilalang ama. May mga kamag-anak na nagsimulang umiwas sa amin ni nanay. Iniwasang madamay sa hiya. Ramdam kong masakit para kay nanay, pero hindi siya nagsalita. Sa halip, inihanda niya ako ng mga pagkaing pampalusog, sinamahan ako sa bawat sakit ng katawan at tinanggap ang kalagayan ko nang walang tanong. Isang gabi, habang magkatabi kaming kumakain, hinawakan niya ang kamay ko at marahan niyang sinabi, "Anak, huwag kang mahihiya. Kung ano man ang pinagmulan ng bata, mahalaga na buhay siya. Iyon ang pinakamahalaga." Napaluha ako dahil sa kabila ng lahat, hindi niya ako iniwan. Sa kabila ng lahat ng takot at panghuhusga, mas lalo kong nararamdaman ang tibay ng pagmamahalan namin ni JP. Hindi ko alam kung paano naming haharapin ang mga susunod na araw, pero sa bawat yakap niya, nagiging malinaw sa akin na handa akong ipaglaban ang batang nasa sinapupunan ko. At kahit hindi ko pa alam ang anyo ng kinabukasan, alam kong hindi ko na kayang iwan ang pagmamahal na ito. Ang isang simpleng gabing puno ng bulungan ng kapitbahay ay napalitan ng pangako. Isang pangako na anuman ang mangyari, hindi ko isusuko ang anak namin. At sa tabi ng ilog, sa ilalim ng bituin, doon nagsimulang tumibay ang pasya ko na lumaban para sa bagong buhay na darating. Simula nang malaman ng mga tao sa baryo ang tungkol sa pagbubuntis ko, mas lalo akong naging sentro ng usapan. Halos bawat paglabas ko para bumili ng bigas o asukal ay may kasunod na bulungan at tingin na puno ng panghuhusga. May mga kapitbahay na dati bumabati sa amin ni nanay na ngayoy biglang lumilingon sa ibang direksyon kapag dumaraan ako. Naririnig ko paminsan ang mga salita na parang sibat sa tenga ko. Mga salitang bastos at mapang-insulto. Wala raw akong kahihiyan at sa murang edad ay nagdala na ako ng bigat sa pangalan ng pamilya. Masakit pero mas lalo kong naramdaman ang sakit para kay nanay. Siya ang nakaharap sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Isang hapon, habang nakatayo ako sa may pamilihan at may bit-bit na gulay, may isang matandang babae na kilala sa baryo bilang usisera ang lumapit at diretsahang nagsabi, "Saan ba ang tatay ng dinadala mo?" Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Bago pa ako makapagsalita, numiti lang ako at lumayo. Pero ramdam kong sumusunod ang mga mata nila, naghahanap ng kasagutan na hindi ko maibigay. Dahil paano ko nga ba sasabihin na ang ama ng dinadala ko ay isang engkanto, isang nilalang na hindi nila kailanman matatanggap. Kinagabihan, kinausap ko si JP tungkol dito. Nakaupo kami sa ilalim ng mangga at tahimik siyang nakikinig habang ikinukwento ko ang lahat ng panghuhusga at sakit na natatanggap ko.
Sabi ko, parang unti-unti akong nauubusan ng lakas. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko at sinabing hindi ko kailangang magpaliwanag sa kanila. Ang tanging mahalaga ay ang buhay na pinoprotektahan natin. Pero hindi ko mapigilan ang pagluha. Sabi ko, hindi lang ito tungkol sa akin, kundi sa anak natin. Paano kung paglaki niya, ang tingin ng mundo ay isang sumpa siya? Sumunod na gabi, nagpasya si JP na ipakita sa akin ang isang bagay na hindi ko pa nasasaksihan. Dinala niya ako sa kagubatan, mas malalim kaysa sa una kong napuntahan. Sa bawat hakbang, ramdam ko ang kakaibang enerhiya ng paligid. Ang mga punong nakapaligid ay may ningning sa mga dahon at ang mga ilog ay tila kumikinang sa ilalim ng buwan. Doon niya ipinaliwanag na sa kanilang mundo may mga nilalang na hindi ring sang-ayon sa aming pagmamahalan. May ilan na naniniwala na ang pagbubuntis ko ay magdadala ng kapahamakan sa kanilang lahi. Pero anuman ang isipin nila, desidido siyang ipaglaban kami. Sabi niya, ang anak natin ay hindi sumpa kundi tulay. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Ang kinatatakutan ko pala ay hindi lang panghuhusga ng tao, kundi pati ang pagtutol ng mga engkanto. Ngunit sa halip na mas lalo akong manghina, nagkaroon ako ng kakaibang lakas. Kung siya na mismong nilalang na galing sa kabilang mundo ay handang lumaban, bakit ako susuko? Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya at sinabi kong kakayanin ko, basta't hindi niya ako iiwan. Pagbalik namin, nakita kong mas lalo pang lumalala ang tsismis. May ilang nagsasabing baka daw masama ang mangyayari kapag isinilang ang bata. May nagsasabi ring baka daw hindi ito normal at magdala ng kapahamakan. Ang iba naman ay nagkukwento na baka nakulam ako o kaya'y napariwara. Lahat ng iyon ay parang apoy na kumakalat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi bumigay si nanay. Araw-araw siyang nasa tabi ko. Pinapalakas ang loob ko at ipinapaalala na ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ko at nang dinadala ko. Isang araw, habang bumibili ako ng gamot sa bayan, may dalawang babae na nasa likod ko ang nag-uusap. Hindi nila alam na naririnig ko. Sabi ng isa, tiyak na anak yan ng masamang espiritu. Ang isa naman, baka daw kapag pinanganak yan, magdadala ng kamalasan sa baryo. Hindi ko na napigilang humarap at nagsabi ng mahinahon. Ang anak ko ay hindi sumpa. Siya ay biyaya. Pagkatapos noon, lumabas ako ng butika na nanginginig ang tuhod pero buo ang loob. Napagtanto ko na hindi ako pwedeng palaging nakayuko. May batang umaasa sa akin na ipagtatanggol ko siya. Pagdating ko sa bahay, sinalubong ako ni JP. Sa titig niya, alam kong naramdaman niyang may bigat ang araw ko. Yumakap siya at marahang sinabi, "Tandaan mo, hindi ikaw ang may kasalanan. Ang totoo, ikaw ang dahilan kung bakit magkakaroon ng bagong liwanag sa parehong mundo." At sa unang pagkakataon mula nang malaman kong buntis ako, naramdaman kong hindi lang ito laban, kundi isang biyaya na dapat kong panghawakan. Sa mga sumunod na gabi, kahit patuloy ang buluman at panghuhusga, mas lalo akong tumatag. Ang mga salitang ipinupukol sa akin ng iba ay naging apoy na lalong nagpapatibay ng paninindigan ko. Hindi man nila maintindihan, darating ang araw na mauunawaan nila. At kapag naroon na ang anak namin, ipapakita kong totoo ang sinabi ko. Siya ay hindi sumpa, kundi pinakamahalagang regalo na ibinigay sa amin, sa ilalim ng mga bituin. Sa piling ni JP at ng kanyang mga pangakong hinding-hindi niya kami pababayaan, natutunan kong tumingin sa hinaharap ng may pag-asa, kahit na puno ito ng pagsubok at panganib. Habang lumalaki ang dinadala ko, mas lalo kong nararamdaman ang bigat at misteryo ng pagbubuntis ko. Hindi ito katulad ng sa ibang babae. Minsan sa gabi, habang nakahiga ako, biglang iinit ang paligid at mararamdaman kong parang may liwanag na nagmumula sa tiyan ko. Minsan naman,
Malamig na malamig ang pakiramdam na para bang may hanging dumadaloy mula sa loob ng katawan ko. Lalo akong kinabahan at mas dumoble ang pangamba ko nang maranasan ko ang mga panaginip na hindi ko maipaliwanag. Nakikita ko ang isang malawak na kagubatan na hindi ko pa nakikita kahit kailan. May mga ilog na asul ang kulay at mga nilalang na nakatingin sa akin na para bang may hinihingi. Sa bawat paggising ko, hingal na hingal ako, pero ramdam kong hindi iyon basta panaginip, kundi paalala ng mundong hindi ko alam kung handa ba akong pasukin. Dahil sa mga pangyayaring iyon, nagpasya si JP na ipakita sa akin ang mas malalim na bahagi ng kanyang mundo. Gabi noon nang hawakan niya ang kamay ko at inaya akong sumama. Wala kaming dalang ilaw, pero ang daan ay tila kusa namang lumiwanag habang naglalakad kami. Ang mga puno ay may mga ugat na kumikislap, at ang hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita. Habang mas lumalalim kami sa kagubatan, mas lalong nawawala ang kaba ko. May kakaibang ginhawang dumadaloy sa katawan ko na parang sinasabi ng kalikasan na ligtas ako sa lugar na iyon. Pagdating namin sa isang malawak na parang na napapaligiran ng malalaking puno, tumigil si JP at hinayaang maupo ako sa isang batong makinis at malamig. Doon niya ipinakita ang mundo niya. Biglang sumulpot ang mga nilalang na parang usok na nagkakakulay. Mga engkanto at diwata na hindi ko alam kung totoo o bahagi ng imahinasyon ko. Ang iba'y nakatingin sa akin ng may pagtataka, ang ilan na may halatang may galit sa mga mata. Isa sa kanila, isang engkantadang babae na matangkad at nakasuot ng damit na gawa sa tila kumikislap na dahon, ang lumapit at nagsabi, "Bakit mo siya dinala rito?" Hindi siya kabilang sa atin. Ramdam ko ang bigat ng boses niya, parang dumadagundong sa lupa. Pero bago pa ako makapagsalita, humakbang si JP at pinaliwanag na ako ang babaeng mahal niya at ako ang ina ng anak niya. Lalong lumalim ang katahimikan sa paligid. May ilan na nagbulungan at maririnig mo may pagtutol. Sabi ng isa, hindi dapat nagtatagpo ang dugo ng tao at engkanto. Ang bata ay magiging banta sa balanse ng dalawang mundo. Sa sandaling iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Nakita kong hawak ni JP ang kamay ko ng mas mahigpit at tumitig siya sa kanila. Hindi siya umatras. Sabi niya, hindi banta ang anak namin. Siya ang magiging tulay. Kung kaya niyang pagsamahin ang dugo ng tao at engkanto, siya rin ang magbubukas ng pag-asa na hindi kailangang magkalayo ang dalawang mundo. Habang pinagmamasdan ko ang tapang ni JP, doon ko muling naalala ang dahilan kung bakit ko siya minahal. Hindi siya nagdadalawang isip kapag ako na ang pinag-uusapan. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mundo, nakatayo siya roon para ipaglaban kami. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Ang matandang engkanto na tila pinuno ng grupo ay nagsalita. Binigyan daw nila ng babala si JP noon pa man na huwag lalapit ng sobra sa mga tao, ngunit sinuway niya iyon. At ngayon, ako at ang anak ko ang magiging dahilan ng pagkakawatak ng kanilang lahi. Sa halip na umatras, mas tumapang ang boses ni JP. Sinabi niyang handa siyang talikuran ang anumang tungkulin o kapangyarihan niya bilang anak ng diwata kung iyon ang kapalit ng buhay namin. Maraming nagulat sa sinabi niya at sa mga mata ng iba nakita ko ang pagkadismaya. Pero naroon din ang ilan na tila nagdadalawang isip at nagsimulang magtanong sa sarili kung tama bang tutulan ang pagmamahalan namin. Pagbalik namin mula sa kagubatan, nanginginig pa rin ang tuhod ko. Niyakap ako ni JP at sinabing hindi ako dapat matakot. Ano man ang mangyari, hindi niya kami pababayaan. Ngunit sa loob ko, ramdam kong hindi matatapos ng ganito kasimple ang lahat. Kung may mga engkantong handang tutulan ang relasyon namin, tiyak na darating ang panahon na susubukan nilang pigilan ang kapalaran ng anak ko. At doon ko naisip na hindi lang pala pagmamahalan ang laban namin. Ito rin ay laban para sa kinabukasan ng batang dinadala ko. Nang sumunod na araw,
habang nakaupo ako sa harap ng bahay at pinagmamasdan ang mga taong abala sa kani-kanilang gawain. Ramdam kong lalo akong naging dayuhan sa sariling baryo. May ilan na hindi na kumakausap sa akin. May ilan na tahimik na lamang na nagmamasid. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ramdam kong mas tumitibay ang loob ko. Dahil kahit kanino pa ako humarap, alam kong hindi ko ito kakayanin mag-isa. Ang katotohanan na isang engkanto ang ama ng dinadala ko ay hindi ko maipapaliwanag sa lahat. Pero hindi iyon kailangang maging dahilan para isuko ko ang bata. Sa mga gabing sumunod, mas madalas kong nadarama ang paggalaw sa loob ng tiyan ko. Mas maaga kaysa sa inaasahan. Hindi ito ordinaryong sipa ng bata. Para bang may enerhiya itong ibinubuga. May kakaibang init at lamig sabay na dumadaloy. Kapag nakahawak si JP sa tiyan ko, nagiging payapa ang galaw. Parang kumikilala siya sa ama niya. Napangiti ako sa tuwing nakikita kong nakatitig si JP sa tiyan ko ng puno ng pagmamahal. Doon ko naiisip na kahit gaano kahirap ang mundong kakaharapin ng anak namin, hindi siya kailanman mauubusan ng pag-aaruga mula sa amin. At habang nakahiga ako sa gabing iyon, ramdam kong ang mundong pinapasok ko ay hindi na ako pwedeng umatras. Ang pagmamahalan namin ni JP ay naging pintuan patungo sa isang kinabukasang hindi ko pa nakikita, ngunit handa kong harapin. Ang laban ay nagsisimula pa lang at alam kong darating ang panahon na kakailanganin naming ipaglaban ang lahat laban sa parehong mundo na ayaw kaming magkasama. Ngunit sa puso ko malinaw ang isang bagay. Hindi ko na kayang talikuran ang pagmamahal ko kay JP at higit sa lahat ang batang dinadala ko na siyang magiging dahilan kung bakit matututo akong lumaban hanggang huli. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong naramdaman ang mabigat na hangin sa paligid. Hindi na lang ito basta chismis ng mga tao sa baryo, kundi isang uri ng pagbabanta na hindi ko maipaliwanag. Minsan sa gabi, habang nakahiga ako, naririnig ko ang mga kaluskos sa labas ng bahay. Sa una, inisip ko na baka pusa lang o hangin. Pero isang gabi, malinaw kong narinig ang boses ng mga nilalang na hindi ko kilala. Hindi sila tao at hindi rin sila tunog na nakasanayan ko. May mga bulong na tila nanunukso, nagsasabing wala akong karapatang magluwal ng batang hindi kabilang sa alinman sa dalawang mundo. Niyakap ako ni nanay nang makita niya akong nanginginig at pinayuhan akong hanggang munang lumabas kapag gabi. Pero alam kong hindi basta baryo ang pinanggagalingan ng mga bulong na iyon. Nang sabihin ko kay JP ang lahat, agad siyang tumigil at tumitig sa akin ng seryoso. Inamin niya na may mga engkanto nga na nagsisimula ng kumilos upang pigilan ang pagbubuntis ko. Para sa kanila, ang magiging anak namin ay isang kahihiyan at isang panganib. May ilang nagsasabi na kapag isinilan ang bata, maaaring magdala siya ng kapangyarihang hindi kakayanin ng alinmang mundo. Doon ko naramdaman ang tunay na bigat ng sitwasyon. Hindi lang pala ako basta inuhusgahan ng mga tao. Maging sa mundo niya, ako at ang dinadala ko ay hindi tinatanggap. Isang gabi, habang magkasama kami ni JP sa may gilid ng ilog, biglang humangin ng malakas at nagpakita ang tatlong nilalang na hindi ko pa nakikita noon. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim at ang kanilang mga tinig ay sabay-sabay na dumadagundong sa paligid. Isa sa kanila ang nagsabi, "Tigilan mo na ang pagkukunwari, JP. Alam mong hindi mo dapat pinasok ang ugnayang ito. Ang bata ay magiging sumpa sa ating lahat." Ramdam ko ang panginginig ng buong katawan ko. Pero si JP ay hindi natinag. Humakbang siya sa harap ko, iniladlad ang mga kamay na tila handang lumaban anumang oras. Sabi niya, "Hindi ninyo pwedeng pakialaman ang magiging anak namin. Siya ay bahagi ko at bahagi niya. At kahit sino pa kayo, hindi ninyo kami kayang paghiwalayin." Nagkaroon ng matinding tensyon. Naramdaman kong parang umuga ang lupa sa paligid namin at ang tubig sa ilog ay tila nag-aalon
kahit walang ulan o hangin. Pero bago pa mangyari ang mas masama, naglaho ang 3 nilalang na para bang usok na tinangay ng hangin. Naiwan akong nanginginig at halos hindi makahinga. Agad akong niyakap ni JP at pinakalma. Sabi niya, ito ang simula ng mas mahirap na laban. Hindi na lang kami pinag-uusapan, kundi tahasang kinakalaban na. Kinabukasan, nagsimula ng mapansin ng mga kapitbahay na mas madalas akong nananatili sa loob ng bahay. May ilan pa ngang nagsabi kay nanay na baka ako'y sinasapian o kaya'y may dalangang malas. Hindi na ako sumasagot pero sa loob ko, lalong tumitibay ang desisyon kong ipaglaban ang anak ko. Hindi ko man kayang ipaliwanag ang lahat sa kanila, alam kong hindi nila mauunawaan. Ang mahalaga, buo ang tiwala ko kay JP at sa pangakong hindi niya kami pababayaan. Habang lumalaki ang tiyan ko, mas dumadalas ang kakaibang mga pangyayari. Minsan, habang nakaupo ako sa harap ng bahay, biglang nagdidilim ang paligid kahit tirik ang araw. O kaya namay, naririnig ko ang mga ibon na sabay-sabay nalilipad palayo na para bang may paparating na panganib. Sa tuwing nangyayari ito, alam kong may mga engkanto na sumusubok lumapit. Ngunit lagi ring nariyan si JP, laging nakabantay at handang ipagtanggol kami. Dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Habang mahimbing na natutulog si nanay, nagising ako dahil sa kakaibang lamig sa paligid. Paglabas ko, nakita kong may 4 na nilalang na nakatayo sa malayo, nakatingin sa bahay namin. Hindi ko makita ng malinaw ang kanilang mga anyo, pero ramdam kong hindi sila tao. Tumayo ang balahibo ko at halos mapaatras ako, pero biglang dumating si JP. Nakasalubong niya ang mga nilalang na iyon at mariin niyang sinabi na kung gusto nilang saktan kami, kailangan muna nilang dumaan sa kanya. Matagal silang nagkatitigan hanggang sa isa-isa silang naglaho. Doon ko lalong napagtanto na seryoso ang laban na kinahaharap namin. Hindi ito basta takot sa tsismis o panghuhusga, kundi tunay na laban ng 2 mundo. Pagbalik namin sa loob ng bahay, hinawakan ko ang kamay ni JP at tiningnan siya ng diretsyo. Sabi ko, handa akong lumaban, pero natatakot ako para sa magiging anak natin. Mahigpit ang sagot niya, hindi kita iiwan. Huwag kang matakot. Ang bata ay hindi banta. Siya ang magiging pag-asa. At sa sandaling iyon, kahit nanginginig pa rin ang katawan ko, naramdaman kong may lakas akong huhugutin mula sa kanya. Hindi ko alam kung paano namin malalampasan ang lahat ng darating, pero malinaw sa akin na hindi na basta ugnayan ng tao at engkanto ang pinapasok ko. Isa itong laban na magtatakda ng kapalaran ng anak ko, ng buhay ko at ng pag-ibig na pinili kong ipaglaban kahit kanino sa mga sumunod na linggo. Lalong naging malinaw na hindi na maiiwasan ang paghaharap ni JP sa mga kapwa niyang engkanto. Isang gabi, matapos ang mahaba kong araw sa bahay at pagtulong kay nanay sa pagluluto, dumating siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Kita ko agad sa mga mata niya na may mabigat siyang dala. Tahimik siyang umupo sa tabi ko, hawak ang kamay ko, bago nagsalita. Sabi niya, "Crystal, oras na para ipaglaban ko kayo. Hindi na sapat ang pagtatago. May mga engkanto na tuluyang nagpasya na alisin ka at ang dinadala mo." Nanlamig ang buo kong katawan sa narinig. Alam kong matagal nang may mga bantang nakapaligid sa amin, pero ngayong narinig ko mula mismo sa kanya na malinaw na ang plano ng ilan, para akong naipit sa pagitan ng takot at tapang. Hinawakan ko ang tiyan ko at mahigpit kong hiniling sa sarili na sana'y hindi ko maramdaman ang panginginig sa loob. Alam kong ramdam ng anak ko ang lahat ng takot at pangamba ko. Kinagabihan, inuntahan ni JP ang isang lugar na tinatawag niyang hangganan. Isang bukas na espasyo sa gitna ng kagubatan kung saan nagtitipon ang mga nilalang tulad niya kapag may usapin na dapat pagdesisyonan. Hindi ko siya sinamahan, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang pinasok. Nakatayo ako sa may bintana ng aming bahay, hawak ang baso ng tubig at halos hindi mapakali. Ang gabi ay masyadong tahimik at sa bawat ihip ng hangin,
Iniisip kong baka iyon na ang hudyat ng laban na sinasabi niya. Makalipas ang ilang oras, dumating siya. Hindi ko na kailangang magtanong dahil nakita ko agad ang mga sugat sa kanyang braso at leeg. Kahit pa mabilis itong nagsasara, lumapit siya sa akin at mahigpit akong niyakap. Sabi niya, hindi nila matatanggap pero hindi rin ako umatras. Ipinaliwanag niya na nakipaglaban siya sa mga nilalang na pinakamalakas sa kanilang grupo. Mga mandirigmang matagal ng laban ng kalikasan ng alam. Pinilit nilang alisin siya sa kanyang tungkulin. Ipahiya at takutin. Pero bawat hampas at bawat atake ay sinalubong niya ng buong lakas para ipakita na hindi niya kayang isuko ang pagmamahal niya sa akin at ang magiging anak namin. Habang nagkukwento siya, naiiyak ako hindi lang sa takot kundi sa bigat ng sakripisyo niya. Hindi ko lubos maisip kung gaano kalakas ang kalaban niya, pero alam kong hindi madaling tumayo laban sa sariling lahi. At nang sabihin niyang kaya siya nakabalik, ay dahil pinili niyang lisanin ang lahat ng tungkulin at karangalan bilang anak ng diwata. Napahawak ako sa bibig ko. Sabi niya, wala na siyang trono, wala na siyang kapangyarihang hawak ng kanyang lahi. Pero sa boses niya, walang bakas ng panghihinayang. Ang sabi lang niya, mas pinili kong maging ama at asawa kaysa maging pinuno. Kinabukasan, nakita ko ang epekto ng nangyari. Ang baryo ay tila mas payapa, ngunit ramdam ko ang bigat na hindi nakikita ng iba. Sa likod ng katahimikan, alam kong may mga matang nakatingin. May mga oras na napapansin kong nagbabago ang ihip ng hangin at biglang nawawala ang mga ibon sa paligid. Hindi na ako natatakot gaya ng dati, pero mas nagiging mapagbantay ako. Lalo na kapag ako'y naglalakad papunta sa ilog o bumibili ng pagkain sa tindahan. Lagi kong iniisip na hindi lang mata ng tao ang nakamasid sa akin. Isang gabi, habang nakaupo kami ni JP sa ilalim ng mangga, nakatingin ako sa kanya at napansin kong tila may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi na ito katulad ng unang beses na nakita ko siya. Hindi na misteryoso, hindi na mailap. Bagkus, puno ito ng determinasyon at isang uri ng kalayaan. Tinanong ko siya kung hindi ba siya nanghihinayang na talikuran ang lahat ng meron siya. Tumawa siya ng mahina at sinabing, ano ang halaga ng kapangyarihan kung wala namang kasama para pagsaluhan ito? Mas mahalaga sa akin ang buhay natin kaysa anuman. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang mga pangamba. Dumating ang mga oras na biglang magdidilim ang paligid kahit tirik ang araw at minsan ay may mga tunog ng yabag sa bubong ng bahay na hindi nakikita ang pinagmumulan. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Pero sa bawat pagkakataon na humahawak sa kamay ko si JP, nararamdaman kong ligtas kami. Ang tapang niya ay nagsisilbing sandata laban sa lahat ng takot ko. Isang gabi, habang nakahiga ako, bigla kong naramdaman ang matinding paggalaw ng bata sa loob ko. Hindi ito ordinaryong sipa, kundi parang pag-agos ng kuryente sa buong katawan ko. Napasigaw ako sa gulat at dali-daling lumapit si JP. Hinawakan niya ang tiyan ko at sabay naming naramdaman ang kakaibang lakas na nagmumula sa loob. Sa halip na matakot, mumiti siya. Sabi niya, nararamdaman na niya ang laban. At alam ko, hindi lang ito laban ng mga tao o engkanto. Ito ay laban ng isang batang may kapangyarihang hindi pa natin kayang sukatin. Habang pinagmamasdan ko ang mga mata ni JP na puno ng pagmamahal at tapang, alam kong dumating na siya sa desisyong hindi na siya lalayo sa akin. Kahit sino pa ang lumaban sa amin, kahit kapwa niya engkanto, hindi niya kami pababayaan. At sa puso ko, nagkaroon ng isang malinaw na pangako. Hindi na ako matatakot, hindi na ako tatakbo. Dahil sa kabila ng lahat ng panganib at pagtutol ng parehong mundo, malinaw na para sa amin, ang pag-ibig ang magiging pinakamalakas na sandata. Papalapit na ang mga buwan ng panganganak ko at ramdam kong unti-unti nang nagbabago ang paligid. Hindi na lang ito basta kaba sa dibdib,
o bulungan ng mga tao sa baryo. Mismong kalikasan ay tila nakikisali sa aking pagbubuntis. Minsan kapag mag-isa akong nakaupo sa may gilid ng bahay, nararamdaman kong umiikot ang hangin sa tiyan ko, tila hinahaplos ang bata. Kapag naman umuulan, imbes na lamig ang dala, may kakaibang init na dumadaloy sa katawan ko. Lahat ng yon ay nagpapahiwatig na hindi magiging madali ang oras ng panganganak ko. Isang gabi, habang mahimbing ang lahat, nagising ako dahil sa kakaibang kirot sa tiyan. Hindi ito ordinaryong kirot na dala ng pagbubuntis. Para itong pagyanig mula sa loob kasabay ng tunog ng hangin sa labas na dumadagundong. Agad akong napahawak sa tiyan ko at naramdaman kong tila may puwersang hindi ko maipaliwanag. Pinawag ko si JP na agad dumating mula sa labas ng bahay. Kitang-kita ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Humawak siya sa tiyan ko at marahan niyang sinabi, "Nagsisimula na, hindi pa panganganak, pero nagsisimula nang magparamdam ang kapangyarihan ng bata." Kinabukasan, dumalaw si Aling Rosa, isang matandang komadrona sa baryo na kilalang tumutulong sa mga nanganganak. Nang makita niya ako, mahigpit niyang tinanong kung bakit tila hindi normal ang galaw ng bata sa loob. Hindi ko alam kung paano sasagutin, kaya ngumiti lang ako at sinabing baka dahil unang anak ko. Pero sa likod ng mga salita ko, ramdam kong may hinala siya. Ang tingin ng kanyang mga mata ay parang may gustong alamin na hindi ko kayang ipaliwanag. Umuwi siyang may halong kaba at takot. At mula noon, napansin kong mas naging tahimik ang mga tao sa paligid. Hindi nila ako kinakausap ng diretsahan, pero ramdam kong alam nilang may kakaiba sa pagbubuntis ko. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalakas ang mga pangitain ko sa gabi. Nakikita ko ang malalakas na unos, ang lupa na tila bumubuka, at ang mga nilalang na nagmamasid mula sa dilim. Sa bawat panaginip, lagi kong nakikita ang bata, nakapulupot sa liwanag, parang apoy at tubig na nagsasanib. Paggising ko, laging mabigat ang pakiramdam ko. Pero andoon si JP, nakahawak sa kamay ko, at paulit-ulit na sinasabing, hindi ko kailangang matakot. Isang hapon, habang naglalakad kami papunta sa ilog, biglang nagdilim ang paligid. Tirik ang araw, pero natabunan ng makakapal na ulap ang buong langit. Bumagsak ang malalakas na hangin at nagsimulang umalulong ang mga aso sa baryo. Hinawakan ako ni JP at itinabi sa malapit na puno. Sabi niya, ito na ang senyales. Malapit ng oras ng kapanganakan at kasama ng pagsilang ay darating ang unos. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero hindi na niya ipinaliwanag. Tahimik siyang nakatingin sa paligid, laging handang protektahan ako. Pagdating ng gabi, muling sumiklab ang kakaibang sakit sa tiyan ko. Hindi ito ang normal na paghilab, kundi parang puwersang gustong kumawala. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko at halos mawalan ako ng malay. Sa labas ng bahay, nagsimulang dumagundong ang kulog at umihip ang hangin na parang bagyong hindi inaasahan. Naririnig ko ang sigaw ng mga kapitbahay na nagtatakbuhan. Pinapasok ang kanilang mga gamit sa loob ng bahay, takot sa biglang pagdating ng bagyo. Hindi nila alam, ako ang sentro ng lahat ng iyon. Sa bawat kirot, ramdam kong may kakaibang enerhiya na lumalabas mula sa bata. Nakita ko si JP na nakaluhod sa tabi ko, hawak ang kamay ko at paulit-ulit na sinasabing kaya ko ito. Sa kabila ng unos, nakita ko ang tapang sa kanyang mga mata. Hindi siya natitinag. Kahit na ang mga bubong ng ibang bahay ay nagsisimulang liparin ng hangin, kahit na ang mga puno ay nagkakabali sa lakas ng inos, nakatuon lang siya sa akin. Lumapit si nanay at pinahira ng pawis sa noo ko. Nanginginig siya pero pilit pinapakalma ang sarili. Sabi niya, "Anak, kapit ka lang. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan, pero hindi kita iiwan." At sa mga sandaling iyon, naisip ko na hindi ko nga ito nilalakaran mag-isa.
may 2 taong handang isakripisyo ang lahat para sa akin at sa dinadala ko. Habang lalong lumalakas ang hangin at nagiging mas matindi ang sakit, naramdaman kong lumalalim ang aking hininga. Para akong nahihila sa pagitan ng 2 mundo, hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Sa labas, ang sigaw ng unos ay tila mga tinig na nananaway. Parang mga engkanto ring nais pumasok at pigilan ang lahat. Ngunit mahigpit ang hawak ni JP sa kamay ko at sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, mas lalo akong lumalakas. Alam kong hindi pa ito mismo araw ng kapanganakan, pero ito na ang simula ng hudyat. Ang mundo ay nagsisimula ng maghanda. Ang kalikasan ay tumutugon sa bata. At ang 2 mundo ay nagbabantay. At sa gitna ng unos na iyon, malinaw sa puso ko ang isang bagay. Hindi na basta pagbubuntis ang dinadala ko. Isa itong pangakong magbabago sa lahat at kailangang ipaglaban hanggang huli. Hindi ko na malilimutan ang gabing iyon. Ang buong baryo ay tila ginulantang ng bagyong hindi inaasahan. Habang lahat ng tao ay nagkukubli sa kani-kanilang bahay, ako naman ay nakahiga, hingal na hingal, hawak ang tiyan kong tila gustong kumawala sa bigat ng dinadala. Hindi pa oras pero ramdam kong hindi na kayang pigilan ng katawan ko. Ang mga alon ng sakit ay dumarating na parang dagot ng hangin at dagundong ng kulob. Sa bawat paghinga, ramdam kong may nilalang sa loob ko na gustong makita ang mundo. Si nanay ang nasa tabi ko. Naninginig man ang mga kamay ay pinipilit akong palakasin ang loob. Nilalagyan niya ng malamig na bimpo ang noo ko habang paulit-ulit na sinasabing kakayanin ko ito. Sa gilid ng silid, nakaluhod si JP, nakahawak sa kamay ko at tila inuusal ang mga salitang hindi ko maintindihan. Ang mga mata niya ay nakapikit. At ramdam ko ang kakaibang enerhiya na dumadaloy mula sa kanya patungo sa akin. Sa bawat pagbigkas niya ng mga salitang iyon, bumabagal ang lakas ng hangin sa paligid, ngunit muling pumabalik kapag natatapos siya. Maya-maya nagsimulang gumalaw ng mas malakas ang bata sa loob ko. Hindi na ito simpleng sipa, kundi parang alon na humahampas sa loob ng tiyan ko. Napasigaw ako at halos mawalan ng malay. Sa labas, narinig ko ang mga kapitbahay na nagtatakbuhan, nagsisigawan. May mga bubong na lipad, may mga puno na natumba. Ngunit hindi iyon ang iniisip ko sa oras na iyon. Ang tanging nasa isip ko ay mailuwal ko ng ligtas ang anak ko. Naramdaman kong dumating na ang sandali. Huminga ako ng malalim at sa gabing iyon, sa gitna ng unos at kulog, isinilang ko ang bata. Kasabay ng kanyang unang iyak ay ang biglang pagputol ng bagyo. Ang hangin ay tumigil, ang ulan ay biglang humina, at ang buong baryo ay nakalugmok sa katahimikan. Sa mga mata ni nanay, nakita ko ang pagkabigla. Sa mga mata ni JP, nakita ko ang luha at saya. At sa mga kamay ko, hawak ko ang maliit na sanggol na may kakaibang ningning sa mga mata. Hindi siya ordinaryo. Sa kanyang paghinga, may sumisilip na liwanag sa balat niya, bahagyang kumikislap bago mawala. Napahinga ako ng malalim, halos hindi makapaniwala na tapos na ang lahat. Pero hindi pa pala iyon ang simula ng kapayapaan. Sa labas ng bahay, nagsimulang lumabas ang mga tao. Nagtataka kung bakit biglang tumigil ang bagyo. Ang iba ay nakatingin sa aming bahay na para bang alam nilang may nangyaring hindi pangkaraniwan. May ilan pang nagtanong kung ano ang ipinanganak ko, kung bakit kasabay ng kanyang paglabas ay ang pagkalma ng kalikasan. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag yon. Sa loob ng bahay, mahigpit ang pagkakayakap ko sa bata. Ramdam kong mainit at malamig siya sa parehong oras. Tahimik lang siya matapos ang unang iyak. Nakatitig sa akin na para bang kilala na niya ako mula pa noon. Si JP ay hindi mapigilan ang pagluha habang hinahaplos ang maliit na kamay ng anak namin. Sabi niya, siya na ang pinakamalaking patunay na ang pagmamahalan namin ay hindi pagkakamali. Hindi siya sumpa, kundi biyaya. Ngunit sa labas,
Alam kong hindi iyon ang paniniwala ng lahat. May mga kapitbahay na nagsabing baka may dala siyang kamalasan at may iba naman na nagsabing baka siya ang dahilan ng biglang pagtigil ng bagyo. Ang mga mata nila ay puno ng takot at panghuhusga. Kahit hindi sila nagsasalita sa akin, ramdam ko ang bigat ng kanilang iniisip. Lumapit si nanay at tinapik ako sa balikat. Sabi niya, "Anak, huwag mong hayaan ang takot nila. Ang mahalaga, buhay at ligtas ang bata." At sa sandaling iyon, tumango lang ako, sabay yakap sa aking sanggol. Sa sumunod na mga oras, nakatulog ako ng mahimbing marahil dahil sa pagod. Pagkagising ko, nakita kong nakaupo si JP sa tabi ng duyan. Pinagmamasdan ang anak namin na mahimbing na natutulog. Nang tumingin siya sa akin, mahigpit ang titig niya. Sabi niya, "Crystal, simula na ito ng mas malaking laban. Hindi titigil ang mga engkantong tutol sa pagsilang ng bata. At hindi rin titigil ang mga tao sa paghusga. Pero anuman ang mangyari, kasama mo ako." Habang pinagmamasdan ko silang dalawa, ramdam kong may pagbabago na sa loob ko. Hindi na ako ang dating babaeng takot sa bulungan ng kapitbahay o pangungutya ng iba. Ako na ngayon ang ina ng batang magpapabago ng dalawang mundo. At sa kabila ng takot at pagod, may kakaibang tapang na umusbong sa puso ko. Ang unos ng gabing iyon ay nagsilbing hudyat ng bagong simula. Hindi lang ako basta babae na umiibig sa isang engkanto. Ako na ang ina ng isang nilalang na magbibigay ng dahilan para magkaisa ang dalawang mundong matagal nang magkahiwalay. Sa katahimikan ng madaling araw, habang nakahiga ako at nakikinig sa mahinang paghinga ng aking anak, malinaw na sa isip ko ang isang bagay. Kahit anong unos ang dumating, handa akong ipaglaban ang batang ito at ang pamilya naming binuo sa gitna ng lahat ng panganib. Makalipas ang ilang araw, mula nang maisilang ko ang anak namin ni JP, nagsimula ng kumalat ang balita sa buong baryo tungkol sa himalang nangyari. Marami ang nakakita kung paanong tumigil ang bagyo, kasabay ng unang iyak ng sanggol, at mula noon, hindi na nawala ang bulungan ng mga tao. May mga nagsasabing siya raw ang dahilan ng biglang pagbalik ng payapang panahon, at may ilan naman na naniniwalang masama ang dala ng kanyang kapanganakan. Sa bawat lakad ko palabas ng bahay, ramdam ko ang magkahalong takot at pagdududa sa kanilang mga tingin. Ngunit may mga bagay ding hindi nila maikakaila. Mula nang dumating ang bata, nagsimulang gumanda ang ani sa bukirin. Ang mga pananim na dati halos hindi tumutubo ay ngayon ay malusog at sagana. May ilan ding may sakit na matagal nang hindi gumagaling, ang biglang bumuti ang kalagayan. Unti-unti, ang takot ng mga tao ay napalitan ng paghangat. Nakita ko kung paanong ang dating mga kapitbahay na umiiwas ay nagsisimula ng lumapit, nagdadala ng pagkain at regalo para sa bata. Sa kanilang mga mata, may pagkamangha na hindi nila kayang ipaliwanag, at sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang anak namin ay hindi lamang para sa amin ni JP, kundi isang biyayang dumarampi sa lahat ng nakapaligid. Sa halip na sumpa, isa siyang patunay na ang pag-ibig, kahit sa pagitan ng magkaibang mundo, ay kayang maghatid ng pag-asa at pagbabago. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang nagbago ang takbo ng aming buhay. Ang dating mga bulungan at panghuhusga ng mga tao ay napalitan ng paggalang at pagtanggap. Hindi na nila tinitingnan ang anak ko bilang isang sumpa, kundi bilang isang tanda ng pag-asa. Sa tuwing nakikita nila ang kanyang ngiti, tila nawawala ang bigat ng kanilang mga problema. May mga pagkakataong lumalapit ang mga kapitbahay para humiling na makita siya. At sa bawat haplos nila sa bata, dama ko ang pagkamangha at pagkakaibang dala niya. Hindi na ako kailanmang muling nakaramdam ng kahihiyan. Dahil sa mga pagbabago, napagpasyahan namin ni JP na lumipat sa isang tahimik na lugar sa gilid ng kagubatan kung saan malaya kaming makakabuo ng sariling mundo. Doon, mas naging payapa ang buhay namin.
Si nanay ay kasama namin. At sa araw-araw, nakikita ko ang saya sa kanyang mga mata habang inaalagaan ang apo niya. Si JP naman, bagaman iniwan niya ang kanyang tungkulin sa kaharian ng mga engkanto, hindi siya kailanman nang hinayang. Sabi niya, dito niya natagpuan ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan at yun ay ang magmahal at magpamilya. Sa bawat gabi na magkasama kami, malinaw sa akin na tama ang pinili ko. Ang batang akala ng marami ay sumpa. Siya ang naging dahilan kung bakit natutunan kong lumaban, magmahal at maniwala na kahit magkaibang mundo ay kayang magsanib kung pag-ibig ang magiging daan.